Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang pagpapala ng buhay na Diyos, ang kanyang mga salita ay atin pong tanggapin. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. That based on our series, Fulfilling Compass, in Colossians 2:9-10, we were reminded sa ating pong pagtatalakay that Christ is the incarnated deity, He alone. Siya lamang po incarnated deity, and also He alone can satisfy us. And thirdly, sabi po sa ating serye, that He alone is all-inclusive sovereign. Based on what verse 10 says, He is the head over every power and authority. Ano po ibig sabihin yan? Siya ang head, siya ang pinakamataas. Siya po ang makapangyarihan. At siya ang in charge sa lahat ng bagay. He is in full control over everything. Everything is in the palm of His hand. Kaya ho, pinili po natin po na pag-aralan po ngayon tunghayan ang kwento po ng isang lingkod ng Diyos by the name of Daniel, kung paano niyang naranasan that God is the sovereign God, completely in charge. He is in full control. At kagaya po ni Daniel, ngayong araw na ito sa ating pong pagtatalakay, this will surely transform the way we think, the way we conduct ourselves, the way we behave. Because God is fully in charge. He is our sovereign God. And join me as I read the Word of God and as we study it today. Daniel chapter 6, beginning verse 25 and the following. Then King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth, May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For He is the living God, and He endures forever. His kingdom will not be destroyed, His dominion will never end. He rescues and He saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Pagpalain tayo ng Panginoon. I know, habang binabasa natin ito, nakaka-relate na po tayo. Na tayo po, na mga anak ng Panginoon na kumikilala that God is fully in charge. Ito po ang ating karanasan. Ang storya po ni Daniel, pag napakinggan natin, we always associate it doon sa kulungan ng mga leon na kung saan siya tinapon. And the story as it goes, spoiler, no? Hinulog po siya doon, tinapon siya. Subalit hindi po siya nasugatan, nanatili po siyang buhay sapagkat ang Diyos ang in charge kahit po sa mga leon. And God saved him. At ito po ang nais ng Panginoon na ipaunawa sa ating lahat na dahil ang kamay ng Diyos ang may hawak, narito ang mga magaganap. I'm excited. Sa mga salita ng Panginoon sa kanyang pangungusap, I know, ito rin po ay magbibigay sa atin ng lakas, panibagong tingin at tanaw sa mga pangyayari ngayon sa ating buhay. Atin pong himay-himayin po ang storya po at kwento pong ito sapagkat ito po'y totoong-totoo even sa atin pong panahon na pagka pinanghawakan mo na ang Diyos ang may hawak, ito ang mga bagay na magaganap. Ito, sigurado po ito. Hindi magmimintis ang Panginoon. He is all-inclusive sovereign. Yes. Nang sabihin po ni Haring Dario, sa mga talata po, verses 25-26, lalo na sa huling bahagi, sa verse 26, basahin na po natin, I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. Matakot at gumalang sa Panginoon. Ito po ang ugali
ng isang tao po na kumikilala na ang Diyos ang in control, may hawak. Yun pong paggalang at pagkatakot sa Panginoon. At sabi po ng talata 26, tutuloy natin, for He is the living God and He endures forever. His kingdom will not be destroyed, His dominion will never end. Mula sa mga talatang ito, there is not even a hint na ang mga umaasa sa Kanya ay magpe-fail. There is not even a slightest doubt na ang Diyos po ay magpapabaya sa atin. Kaya unang-unang, dahil sa ang Diyos ang may hawak, ang pananaw natin ay malawak. Pananaw natin ay malawak. Pansinin po natin ang pananaw ni Daniel versus sa pananaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa chapter 6 verses 1 to 5, nakikita po natin dito na ang mga tao po, na mga kasamahan niya mga pinuno, sapagkat ang pamamahala po noon sa Babylonia, si Haring Dario mahusay. Siya po'y naglagay ng 120 na satraps, mga pinuno, at 3 governors. Sa 3 governors na yon, isa doon si Daniel. And Daniel was distinguished among them. Kaya nagplano ang hari, at yung plano po na yun, hindi sikreto, announce. Kaya po, nagdulot po ng matinding pagkainggit sa mga nakapaligid sa kanya. Ganyan po ang inggit. Kapag ka nakita nilang may magandang nangyayari sa iba, they began to resent. Nagagalit sila, bakit nangyayari yan? Bakit sa'yo lang? Sana all! Bakit yan? Bakit? At yan po ay obviously pagtanaw na mababaw at pagtanaw na makitid, sapagkat ang pagtanaw na malawak ay yun pong pagkilala na ang Diyos ang may hawak, ang Diyos ang nag-appoint, ang Diyos ang naglalagay, and God will bless kung sino ang gusto niyang i-bless, at ang Diyos merong iba't ibang paraan ng pag-bless. Ang mga taong ito na nagsasabing sana all, ay hinayaan po nilang ito po'y lumalim ng lumalim sa kanilang mga puso na nagbunsod sa kanila para pagplanuhan ng masama si Daniel, para patayin si Daniel. At hindi yung ganun ang kanilang ginawa po. Pinlano talaga nila. At kanila pong sinulsulan ng hari, nagsama-sama sila. Para matuwa ang hari, nagsama-sama sila at pagpapahayag daw ng kanilang suporta. Pero ang totoo, meron po silang maitim na balak laban kay Daniel. Pero alam niyo po, dito po sa Biblia nakasaad na ang plano po ng masama ay hindi pa pagtatagumpayin ng Panginoon. Sapagkat ang kinakalaban po ng masama ay ang magandang plano po ng Panginoon. Sapagkat, ang sabi po ng Biblia, Romans 8:28, this is a good perspective. Lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Kung mayroong mga bagay na hindi mo maintindihan, isipin mo, ang plano ng Diyos ay para sa iyong kabutihan. Na ang Diyos po hindi nagplano na ikasasama natin. Ang mga kapatid po ni Joseph sa Old Testament, doon po sa Book of Genesis, nagplano ng masama dahil sa inggit, nagplano siya ipapatay. Subalit kay Daniel, the way he interpreted things sa Genesis chapter 50 verse 20, masama plano ninyo, pero mabuti ang plano ng Panginoon. Yan po ang pananaw na malawak na kapag alam natin ang Diyos ang may hawak, ang bawat pangyayari sa ating buhay, alam natin na meron pong plano ang Panginoon. Naglalagos po ang ating tingin. Kahit may karamdaman, naglalagos yan dahil sa ating pananampalataya. We live by faith, not by sight. Hindi sa ating sitwasyon ang ating pinagbabasihan, kung hindi ang pangako ng Panginoon. Sister Beck, napakaganda po ng kanyang patotoo. At sino po ba ang hindi mo mapapagpala? Sino ang hindi maiyak sa ginawa ng Panginoon? Na una po ang kanya pong focus ay parang hirap niyang pagtiwalaan, subalit siya po ay tinadtad ng maraming mga pangako, mga salita ng Panginoon. At nang hindi niya na po kayang iwasan lahat na ito, tinanggap niya lahat na sinasabi ng Panginoon. At
Ang Diyos po ay naging tapat sa kanyang mga pangako. Niligtas siya ng Panginoon at lahat ng mga tao po na kung ano-anong pagsasabihin, kahit ang mga taong nanunuya, pinapahiya. Sapagkat ang Panginoon ang nagliligtas po sa atin laban sa mga masasama. Kahit sa mga plano po ng mga masasama, mga tao po dito po ng mga naiinggit kay Daniel, gusto po nila ay maging in control. Ganyan po ang pananaw ng isang taong makitid, mababaw. Pero kapag ka ang Diyos pong tinignan natin in control, kapag ka ang Diyos ang may hawak, ang pananaw ay malawak, ang Diyos ang may control, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagalaw. Kapag ka po makitid at mababaw ang pananaw, tayo po'y kayang-kayang daigin ng mga maliliit na C sa buhay. C, COVID, C, cancer. Tapos tayo. Pero dahil malaking C ang ating tinitingnan, Christ, the big C, Christ, Kanya pong kayang-kaya po na talunin ang lahat ng yan. Lahat ng kasamaan ng mundo, kayang-kaya pong wasakin po ng Panginoon. Hindi pa pagtatagumpayin ng Panginoon. At malawak ang ating pananaw kahit po sa gitna ng problema, we know that God is in charge. Ang sumulat po ng Psalm 121, 1-4, nung panahon po na siya po na hindi niya alam saan susuling, saan pupunta. Sabi niya, I look up my eyes to the hills. Nakatingin ako sa kawalan. Where does my help come from? But the Lord responded. At siya mismo nagsabi sa kanyang mga panalita, my help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. He will not let your foot slip. Siya na in charge sa ating buhay will neither slumber nor sleep. Hindi po siya magpapabaya. Hindi po siya natutulog. Hindi ba napakagandang assurance na hindi natutulog ang Diyos? He is in complete control. Alam niya ang nangyayari sa ating buhay. At sa mensahe nga po natin noong nakaraan, na the reason why we should engage, sapagkat ang Diyos po engage na engage sa ating mga buhay. Hindi siya nagpapabaya at siya po ang totoong malakas. He is our sakalam na in charge sa ating mga buhay. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ho pagkaalam natin ang Diyos ang may hawak, ang pananaw natin ay malawak. Kahit may mga taong may gustong sumira po sa atin at gustong magmanipula, gustong magkontrol, hindi pa pagtatagumpayin ng Panginoon. And that happened sa buhay ni Daniel. Sa lahat ng mga susulpo nila sa hari, kala nila sila'y nagtagumpay. Subalit alam na po natin ang storya, hindi sila nagtagumpay. Akala nila nagtagumpay na si Daniel ay napahinto at itinapon sa kulungan ng mga leon. Alam na po natin ang storya. Lagi po tayong magtatagumpay kapag ang tingin po natin ang Diyos ang may hawak. Kaya tandaan natin mga kapatid, dahil sa ang Diyos ang may hawak ng ating sitwasyon, ng ating buhay, lawakan natin ang pananaw natin. Hindi nagtatapos ang buhay sa iyong trabaho. Hindi nagtatapos ang buhay dahil sa iyong problema. Hindi nagtatapos ang buhay dahil nag-away kayong mag-asawa. Hindi nagtatapos ang buhay dahil may problema tayo sa ating mga anak. Tuloy-tuloy po sapagkat ang Diyos ay mayroong plano. Siya po ang nagpaplano sa ating mga buhay. He is in complete control. He is in charge. Kapag ang Diyos ang may hawak, ang pananaw ay malawak. We live by faith and not by sight. Ikalawa, sabi po ng talatang 27, He rescues and He saves. Wow, nakakatuwa po ang Diyos. He rescues and He saves. He performs, itong matindi, He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. Kahit nasaan tayo, He performs. Kahit we are on the lowest point in our lives, He performs signs and wonders kahit ano pang sitwasyon ang ating daanan. Kaya po, kapag ang Diyos ang may hawak, listen. Kapag ang Diyos ang may hawak, ang puso ay panatag. Sapagkat siya ang ating saklolo. Siya ang nangako po sa atin
Napakaganda ng naging attitude po ni Daniel. Sabi ng Daniel chapter 6 verse 10, nalaman ni Daniel ang lahat ng ito at alam niya na rin po ang mga galawan ng mga taong nandun na hindi tama ang mga ginagawa nila. Pero wala pong nangahas na magbawal sa kanila. Siguro, kung tayo nandun, damang-dama po natin ang matindi pong tension, damang-dama po natin. Ang hirap ng sitwasyon po ni Daniel. Parang gusto nating sabihin, hindi naman ganyan si Daniel. Huwag ganun. Sabi nga nung iba, huwag ganern. Huwag niyo siyang ganunin. Sapagkat ano ba kasalanan sa inyo? Itong si Daniel. Subalit ito pong si Daniel, kita ho natin, hindi natigating. Ang ginawa niya pa rin sa verse 10, bagaman alam niya na may pinirmahan na ang hari na kung sino man ang manalangin sa ibang Diyos sa loob ng 30 araw ginawang Diyos si Haring Dario for 30 days. Pag may nakita sila at alam na alam yan ng mga tao, ang galawan ni Daniel, siya'y nananalangin lagi 3 times a day at kanilang inabatan. Tinignan si Daniel, alam ni Daniel yon, at nanalangin po siya, at yung kanyang lugar ng pananalanginan, nakikita po yan ng mga tao, at siya po'y binidyohan. At yung video na pruweba, ibinigay po. May video na ba nun? Merong pruweba. At sabi po nila, malari, eto, si Daniel, lumabag sa inyong kautusan. Mahirap sa hari. Sapagkat hindi niya alam na yun po ang tatamaan po itong si Daniel, kaibigan si Daniel. Kaya po siya po na-stress talaga. Nag-isip siya. Pero si Daniel, dahil alam niya ang Diyos ang may hawak, hindi po siya nabagabag, hindi natigating. Kapag ang Diyos ang may hawak, ang puso ay panatag. Sobra ka ba nag-aalala ngayon sa panahong ito? Sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko ang lahat. Kaya, let my peace rule over your life. Colossians 3:15. Let the peace of God rule and reign in your heart. Hayaan mo ang kapayapaan ng Panginoon. Si Daniel, sapagkat alam niyang ang Diyos ang may hawak, kaya ang puso niya ay panatag. Nanatiling kapayapaan. Kung tayo po'y maraming pag-aalala sa panahong ito, nais ko pong i-review sa inyo at paalala po. Ang minsan ko nang nasabi, baka nakalimutan nyo na, ang 2 prinsipyo para magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan. Alam niyo ba sa Biblia, meron pong perfect peace? Naniniwala ba tayo sa perfect peace? Sabi ng iba, paano ka magkakaroon ng perfect peace? Ang hirap nga makakuha ng peace, perfect peace pa. Sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace dahilan sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, him whose mind is steadfast. Kapag nagtitiwala sa Panginoon, you are going to receive that perfect peace. At papaalala ko sa inyong prinsipyo. Simple lang ang prinsipyo ito. Principle of anything and principle of everything. Buksan natin ang mga Biblia po natin. Sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Philippians 4:6-7. Sabi po ng Biblia, do not be anxious about anything. Yan ang unang prinsipyo. Principle of anything, do not be anxious about anything. And where's the principle of everything? Principle of everything, but in everything by prayer. Pray about everything. 2 prinsipyo, simple lang. Do not worry about anything. Pray about everything. Principle of anything, principle of everything. At ano ang mapapala po natin? Sabi ng verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay mapapa sa atin. God is in full control. He is our sovereign God. Like Daniel, hindi po siya napaapekto, hindi po siya napatigil sa kanyang misyon, sa kanyang ginagawa. I remember when we were starting po sa atin pong Hagay community nang nangusap ang Panginoon, and I firmly believe
That must come from the Lord. That the timing, parang taliwas, sabi nila. Ang timing po ng pagganap din ni Daniel, kung babalikan ko lang ng konti, sapagkat 83 years old na noon si Daniel, sabi ng mga Bible scholars, pwede niya naman sigurong sabihin, total, marami mga problema. 1 month lang naman na hindi muna ako magpipray. 1 month lang muna na hindi ko muna gagawin yung aking misyon. Pwede naman siguro. Total, matanda na rin ako. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi siya natigatig. Hindi po siya tumigil. And the same is true. Kapag ang Diyos ang may hawak, dahil sa ang Diyos ang may hawak, hindi ho tayo kayang patigilin ng sino man. Tuloy-tuloy ang ating misyon. Nasa panahon po ng pandemya, sino ang hindi maiyak? Sapagkat ang building na CTFE, na kung saan marami pong mga confirmation ng Panginoon, ang mga himala ng Panginoon sa buhay ng mga kapatid na nagpatuloy pong nagtapat, naggampanan, ganapin po ang kanilang mga pangako, ang mga pledges sa Panginoon, nagpatuloy. Hindi po sila nag-break, hindi sinabing, total, merong problema, wag na muna. Pero alam niyo po, hindi po napigilan ang mga anak ng Diyos sapagkat alam nila ang Diyos ang may hawak, kaya panatag pa rin ang puso na may panggagalingan. Hindi ho tayo binigo ng Panginoon. Ang Diyos po ang kumikilos. Kaya ho, kayo po ang dahilan ng amin pong lakas, inspirasyon na nagbibigay po sa amin po ng patuloy na assurance po that God is in complete control. He is in charge. Pang maganda, ganito. Sabi po ng talata, He performs, verse 27, He performs signs and wonders. Kung nais ho nating magpatuloy po ang mga himala ng Panginoon sa ating buhay, huwag tayo pong hihinto. Manatili pong panatag ang ating mga puso. Sa ating pong pagiging panatag, natutuwa ang Panginoon sapagkat pinapakita po natin that our God is in charge, not us. We are too blessed by God to be stressed by this people, by this situation. Ang tingin natin, iba. Nakita ho natin that God is bigger than our problems. Marami po ang planong malaki ang magagawa ng Panginoon sa mga tao pong panatag at payapa ang kanilang puso. God cannot operate when there is unrest. Hindi mo makapag-operate ang Panginoon pag tayo po'y namumuhay na walang kapanatagan ng puso. Nais ng Panginoon maging panatag ang ating puso sa Kanya. Let the peace of Christ reign and rule in our hearts, and you will keep in perfect peace. Papatunayan ng Panginoon. Huwag tayo mabahala. Ang nangyari kay Daniel, kahit sa panahon po na siya po ay inihulog na doon, even ang hari po na na-impluensyahan niya sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya. Alam niyo, sabi po ng hari, sa verse, makita natin sa mga talata, verse 15, chapter 6, sabi niya po, verse 16, Daniel, the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. Alam niyo, hindi lang po ito isang vague wish, kundi ito isang pananampalataya. And that's the reason why, nung kinabukasan po, bumalik siya doon, sapagkat meron po siyang nabubuong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang nagagawa. Pag tayo po hindi natitigatig, panatag ang puso natin, ang mga tao sa paligid natin po naahawa sa ating pananampalataya. Hindi ba napakaganda? Tayo mga magulang, we influence our children na pagtiwalaan ng Panginoon. Hindi yung tayo pang nagiging dahilan para sila lumayo sa Panginoon. Yung ating mga ugali, mga attitude natin. Papayagan pa ba natin, iintay pa ba natin, sabihan tayo ng mga anak natin, tumigil na kayo dyan, tumigil na kayo. Kundi tayo ang magsasabing magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. At yung mga buhay natin na magre-reflect na ang Diyos ang may hawak, kaya ang buhay natin po ay panatag. Pakatlo po, at panghuli, sabi po ng talata, verse 27b, sa huling bahagi, gusto kong balikan yun, He has rescued Daniel from the power of the lions. Ibig sabihin,
Si Daniel po, naging matibay, naging matatag. Kahit sa panahon yun, ang matinding problema po sa kanyang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Sabi ng verse 28, so Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. He prospered. Kapag ka ang Diyos ang may hawak, ang buhay natin ay matatag. Something is guaranteed here. Lahat ng ating pinagkatiwala sa Diyos, may kakayanan ng Diyos na pakaingatan iyon. Lahat po, sapagkat He is the God over every power, over every authority. Ang Diyos po ang in charge sa lahat ng ito. At pinapakita po sa atin ng Biblia, Romans 8:31-32, kung ang Diyos ay nasa panig natin at siya namang totoo, ang Diyos ay nasa atin, ano pang ipagkakait sa atin? The all-inclusive sovereign Christ is with us. At nang sabihin ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 18, all power has been given to me, therefore go. Verse 17, Matthew chapter 28 16 and the following, makita po natin na inassure sila, all power has been given to me. Kasama po natin ang Panginoon. Kaya sa ating pong paghayo, sa ating mission na ito, mabubuhay tayo ng matibay at matatag. Ang pangako that He will go with us will always be in the context ng ating mission sa buhay na ito. That Matthew chapter 28, 18-20, the basis na ang Diyos ay kasama natin hanggang sa katapusan. Hindi tayo iwan ng Panginoon, will always be in the context of our mission. Kaya makita mo po yung mga tao, tuloy-tuloy ang mission, hindi natitigatig, matatag, matibay. Nakita po natin yan sa history po ng ating church, na natili po tayo, focus sa ating mission, hindi po tayo napipigilan. Tuloy-tuloy po. Okay, we're always thanking God sa ating mga kapatid na nagjo-journey sa atin, trusting God who is in charge. Ang Diyos ang may hawak, kaya ang buhay natin po ay matatag. Sinabi po ng John 10:28-29, nobody can take us away from His hand. That even the gates of hell cannot prosper against us. Kasama po natin ang Panginoon. Dumaan man tayo, Isaiah 43, Verse 2, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo po sa ilog, hindi tayo malulunod. Sapagkat kasama natin ang Panginoon, kaya ang buhay po natin ay matatag. His kingdom, sabi po ng deklarasyon po ng hari, His kingdom will never be shaken and it will never end. Ang kanyang paghari ay magpakailanman. Magpakailanman. Kapag kamay ng Diyos ang ating kasama, malawak ang ating pananaw. Ang pananaw ay malawak kapag ang Diyos, ang kamay ng Diyos, ang ating kinikilala, ang puso natin panatag. At ang buhay natin ay matatag. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa atin pong journey na ito. Sa atin pong misyon, huwag po tayong titigil, tuloy-tuloy lang po tayo kung ano ang binigay ng misyon sa atin ng Panginoon, and the Lord will bless ang atin po na pagtitiwala sa Kanya na dahil siya ang in charge, He's in full control. Dahil ang kamay ng Diyos ang may hawak. Ang buhay natin, alam natin po, malawak ang pinag-uugutan, panatag at matatag. The Lord bless us all.